Ilang saglit pa, umalis na sila Sight at ako na lamang ang naiwan dito. Bakit nga ba ako nagpaiwan? Where would I find him? Malamang ay umuwi na yun. Ilang minuto pa akong nagpalakad-lakad sa ospital ay wala man lang akong nakitang bakas niya. Bahala siya. Napagdesisyonan kong sumakay na sa elevator. Mabuti naman at maayos na ito. Baka tuluyan na akong mamatay kung maglalakad pa ako. Pinindot ko ang pinakamataas na palapag dahil nandoon ang SVIP room. Agad akong naglakad papunta sa kwarto at nakitang nakaayos na ito at may mga nurse na naghihintay doon. Ma'am, magpahinga na po muna kayo. I'm not even sick at kaya ko naman ang sarili ko. Ayaw ko man ay naglakad ako papunta sa kama at humiga doon. Lumapit naman ang mga nurse at kinabitan ako ng swero. Hindi ko na kailangan yan. Komento ko sa ginagawa nila. Ma'am, namumutla na po kayo. Marahil ay kanina nyo pa iniinda ang sakit. Bibigyan na lang po namin kayo ng pain reliever. Paliwanag niya. Inirapan ko na lang siya at hinayaan siya sa ginagawa niya. Pindutin nyo na lang ang button kapag may kailangan kayo, ma'am. Tumango ako sa kanya at agad naman na siyang umalis. Kakaalis pa lamang niya nang marinig ko ang pagbukas ng pintuan. Niluwa noon si Drevon at si Sight na puro galos at bangas ang mukha. Muntik na akong matawa sa itsura niya. Get out! Utos ni Drevon na agad namang sinunod ni Sight. Lumapit si Drevon sa akin at umupo sa gilid ng kama. Hinawakan niya ang kamay ko at tumingin sa akin. Sight already told me what happened. Paninimula niya. Addis Mafia is not as weak as you think they are. You can't just make a move without even thinking. You're fragile and vulnerable. Luck isn't always on your side. Nakikinig lamang ako sa mga sinasabi niya. Can't you just let me protect you and do everything for you? I know you can't reciprocate the love I'm giving, but please let me protect you and please stay alive for me. Ramdam ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko sa mga sinasabi niya. Ramdam ko rin ang kalungkutan sa boses niya. Nasasaktan ako sa mga sinasabi niya dahil tila nasasaktan rin siya. What are you saying? Tanong ko sa kanya. I know, you still love him. I'm literally lost for words. I just stared at him as I felt the pain he's feeling. Drev, I whispered. I felt a pang of guilt in my chest. He's too good to be true. Why can't I love him? Why does my heart can't beat for him? It's okay. Just let me love you. Ramdam ko ang pagtuloy ng luha ko dahil sa sakit na nararamdaman ko sa puso ko. Pinilit kong umupo upang makita ng maayos ang mga mukha niya. Drevon, you know, I'm really thankful to you. There are times that you make my heart race. If only I could reciprocate your love, I would never think twice. You deserve to be loved. You deserve everything. He bitterly smiled and touched my cheek. Don't cry. I'm not giving up yet, but don't feel pressured. I'm always here for you. Agad ko siyang niyakap. I don't want you to be hurt because of me. I whispered at him. If it's for you, everything is worth it. Hindi na ako sumagot at niyakap na lamang siya. What have I done to deserve a Drevon Rockford? Did I just save the world in my previous life? Magpahinga ka na muna, sabi niya habang inalalayan akong mahiga sa kama. Pinatong niya ang kumot sa akin at hinawi ang buhok ko. Rest well, Nathalia. He whispered and kissed my forehead. Ramdam ko na rin ang antok na unti-unting humatak sa akin. Nagising ako nang makaramdam ako ng gutom. Damn, kung susumahin ay halos 3 araw na pala akong hindi kumakain. Unti-unti kong dinilat ang mga mata ko at muntik na akong mapasigaw nang makita ang isang lalaking nakaupo sa sofa habang nakatingin sa akin. What the hell are you doing here? Inis na tanong ko sa kanya. Binabantayan ka. Baka tumakas ka na naman eh, sabi niya. Well, kuhanan mo na lang ako ng pagkain. Nagugutom ako. Utos ko sa kanya. Agad naman siyang tumayo at pumunta sa kusina. Yep, ang SVIP room na ito ay parang bahay na. May kusina at dining area at may balcony kung saan tanaw na tanaw ang buong syudad. Ilang sandali lang ay bumalik na si Sight hawak-hawak ang isang mangkok na puno ng biskwit at baso ng gatas.
Ano yan? Tanong ko sa kanya na makalapit siya. Di mo ba makita? Biskwit at gatas. Pamimeloso po niya. Pagkain ba yan? Akala ko naman magluluto ka kaya pumunta ka sa kusina. Mabubusog ba ako dyan? Inis na sigaw ko sa kanya. Bawal daw heavy meal sa'yo, Frost. Lalabas sa sugat mo lahat ng kakainin mo. Sa sobrang inis ko ay binato ko sa kanya ang kung anong mahawakan ko. Tinamaan naman siya nun. Ouch! Daing niya habang hawak-hawak ang noo na natamaan ng remote. Ano ako, bata? Lumabas ka nga, baka di kita matansya at mapatay kita. Inis na sabi ko at kinuha ang pagkain na daladala niya. Bago ako lumabas, may regalo ako sa iyo. Sabi niya at biglang umisi ng nakakaloko. Tinaasan ko siya ng kilay habang hinihintay ang sinasabi niyang regalo. Inabutan niya ako ng isang maliit na envelope at nagtataka naman akong tinanggap iyon. What's this? Tanong ko habang binubuksan ang envelope. Hindi niya ako sinagot at tila excited pa itong mabuksan ko iyon. Pagkabukas sa envelope ay tumabad sa akin ang isang 2 larawan. Damn! Sight! Bago ko pa man maibato sa kanya ang buong cabinet, ay kumaripas na siya ng takbo palabas ng kwarto ko. Napahawak naman ako sa tiyan ko nang maramdaman ang pagkirot nun. Damn this guy! Sa susunod talaga na makita ko siya, ay tutuluyan ko na siya. Huminga ako ng malalim habang pilit na kinakalmang sarili ko. Naisipan ko na lamang na tumambay na lang sa balcony. Dala ko ang biskwit at gatas habang hatak-hatak ko naman ang lagayan ng dextrose. I need fresh air. Masyado na akong nai-stress kay Sight. Paglabas ko ay sinalubong ako ng malamig na hangin. Malalim na ang gabi at puno na ng bituin ng langit. Umupo ako sa upuan habang kumakain ng biskwit. Naisipan kong muling tignan ang larawan na binigay ni Sight at napangiti dahil dito. Picture ito ng halikan ako ni Jill at niyakap ko siya. Hayop talagang Sight yan. Well, siguro ay remembrance na rin ito at wala namang mali siya dahil tradisyon naman nila iyon. Huminga ako ng malalim at tumingala sa langit. Bago ako natulog, naalala ko na nasaktan ko si Javon. Bakit ba kasi hindi maturuan ng puso kung sino ang dapat mahalin? Nagigilty tuloy ako. Nagigilty ako na hindi ko siya kayang mahalin, gayong lagi siyang nandyan para sa akin. Samantalang yung lalaking mahal ko, ikakasal naman sa iba at hindi man lang ako kinausap kanina. Habang nakatulala ako sa langit at umiinom ng gatas, ay tila bigla akong nakaramdam ng kaba. Naramdaman ko ang biglang pagdilim ng kwarto at narinig ko ang pagpitik ng switch ng ilaw. May nakapasok sa kwarto ko. Ibinaba ko ang hawak kong baso at unti-unting inalis ang swero na nakakabit sa kamay ko. Damn! Kung kaaway man ito, ay mahihirapan akong lumaban dahil sa sugat ko. Narinig ko ang bawat paghakbang nito, kaya't agad akong tumayo at naglakad papasok sa kwarto. Wala akong makita at nabalot ng dilim ang kwarto. Damn! Ramdam ko ang papalapit na bagay sa akin, kaya't agad ko iyong naiwasan. Shit! Kalaban nga! Pinakiramdaman ko itong mabuti at nang maramdaman na susugod siya, ay agad akong umiwas. Nasangga ko ang sipa niya, kaya't naramdaman ko ang pagkirot ng braso ko. Agad ko naman siyang tinulak at narinig ko ang pagtama niya sa isang bagay. Sisiguraduhin kong mapapatay kita dito, Natalia. Rinig ko na sabi niya. Asa, sagot ko at agad na iwasan ang susunod niyang atake. Sa ngayon ay wala pa akong magawa kundi ang umiwas hanggang sa maabot ko ang switch ng ilaw. Mabilis ang kilos nito kaya't puro pag-iwas lang ang nagagawa ko. Umatras ako hanggang sa wakas ay nakap ako ang switch ng ilaw at lumiwanag ang buong kwarto. Tumambad sa akin ang isang tao na naka-ninja suit. Balot na balot ang kanyang katawan at walang bakas ng pagkakakilanlan. Who are you? Tanong ko sa kanya. Ako ang papatay sa iyo. Sagot niya at agad akong sinugod ng suntok, ngunit nasalo ang kamao niya. Kinuha ko ang pagkakataon na iyon para sipain siya sa sikmura na ikinaatras naman niya. Ramdam ko ang sakit ng binti ko sa ginawa ko. Tsaka, sa lahat at ng galaw ko ay masasaktan ako. Nagpalitan pa kami ng atake, ngunit mas marami siyang nagagawa kumpara sa akin. Ang mga atake ko
ay hindi rin ganun kalakas dahil sobra ang pagkirot ng sugat ko. Shit! Daing ko nang bigla niyang sipain ng tiyan ko dahilan para mapaupo ako. Ramdam ko ang tindi ng sakit noon at tila mawawalan ako ng malay sa sobrang sakit. Habang nakaupo ako, ay agad niya akong sinipa sa binti dahilan para mapahiyaw ako sa sobrang sakit. Eto lang ba ang kayang gawin ng isang dating reaper? Panunodya niya at tila nasisiyahan sa ginagawa niya. Nakita kong nabasa na ng dugo ang benda na nakabalot sa tiyan ko at binti. Sinipa pa niya ulit ako sa tiyan dahilan para tuluyan akong mapahiga. Hindi niyo mapipigilan ang Aris Mafia, sabi niya at diniinan pa ang pagkakaapak sa tiyan ko. Damn! Nagsuka ako ng dugo dahil sa ginawa niya. Shit! Hindi ako pwedeng mamatay rito. Gamit ang natitira kong lakas, ay marahas kong tinulak ang paa niya at gumapang paatras. Pilit akong tumayo kahit ramdam ko na unti-unti na akong nawawalan ng lakas. Nahagip ng mata ko ang isang dagger na maliit sa upuan. Marahil ay naiwan ito ni Sight dahil doon siya nakaupo kanina. Akmang susugod muli ang lalaki, kaya't agad akong tumakbo at pinulot ang dagger sa upuan. Iniwas ko ang katawan ko sa pagsugod niya at nang makahanap ng tiyempo ay agad iyong sinaksak sa likod niya. Agad ko naman iyong binunot at tinulak siya, tsaka iyon muling sinaksak sa dibdib niya. Halos sabay lamang ang pagbagsak namin sa sahig. Sobrang sakit ng nararamdaman ko at tila anumang segundo ay mawawalan ako ng ulirat. Kapag nangyari iyon at walang nakakita sa akin, siguradong mamamatay ako. Gustuhin ko mang lumabas ay wala na akong natitirang lakas pa. Narinig ko ang pagbukas ng pintuan. Tila nabuhayan ako ng loob dahil dito. Ngunit kung kalaban nito ay siguradong katapusan ko na. Natalia! I smiled when I heard that familiar voice. Akala ko ay papalipasin niya ang buong araw na hindi ako nakakausap. Mamamatay na lang ay nakuha pang kiligin. Spade? I whispered. Agad siyang tumakbo palapit sa akin. Agad na inalalayan akong umupo. What happened? Shit! Nakita kong nilibot niya ang paningin niya at nakita niya ang nakahandusay na lalaki. Binitawan naman niya ako para pindutin ang button para sa mga nurse. Ilang saglit pa, nagsidatingan ang mga ito. At katulad ni Spade, ay gulat na gulat ang mga ito sa madugong eksena na naabutan nila. Are you just going to stand there? Tila natauhan naman ang mga nurse at agad na dinaluhan ako papunta sa kama. Agad nilang binuksan ang mga benda sa katawan ko at agad nilang ginamot iyon. Hang on there, sabi ni Spade habang hawak ang kamay ko. Maya-maya ay may pumasok ulit na nurse na may dala-dala namang bag ng dugo. Agad namang nilang ikinabit sa akin. Pagkatapos ng ilang minuto ay natapos na nila ang ginagawa nila. Pinalinis na rin ni Spade ang patay na katawan kanina sa isa sa mga tauhan niya. Mukhang wala dito si Dravon. Palagi na lang ba kitang makikita sa bingit ng kamatayan? Sabi ni Spade nang makaalis na lahat ng tao dito sa loob ng kwarto. Hindi na ako sumagot sa kanya at nag-iwas na lamang ng tingin. Why are you here? Tanong ko sa kanya. Halata pa rin ang galit sa mukha niya. Hindi siya nagsalita at umupo sa tabi ng kama ko. That mafia is really getting into my nerves, sabi niya imbis na sagutin ako. Aris Mafia ba ang tinutukoy niya? Tinitigan ko lamang siya dahil kita ako ang labis na galit sa mukha niya. Baka pag kinausap ko siya ay bigwasan na lang niya ako kaagad dito, mahirap na. Huminga siya ng malalim at tumingin sa akin. So, you're still alive? You really have a lot of luck on your side, ha? Sabi niya. Halata pa rin sa boses niya ang pagkainis kaya't nagsusungit siya ngayon. Hindi ata buo ang araw niya kapag hindi siya nakapagsungit. Yeah, my luck almost ran out a while ago. Sagot ko. Nakita ko ang pagtiim ng panga niya sa sinabi ko. You're really stupid as ever. Hindi ko alam kung ma-offend ba ako sa sinabi niya. Ano ba ang problema ng isang to? Natahimik kaming dalawa at walang gustong magsalita. Siguro ay hindi pa rin kumakalma ang galit niya. Nakita kong nakatitig lang siya sa sahig at ilang saglit pa ay bigla siyang tumayo at naglakad. Parang may pinulot siya sa sahig. Halos tumigil ang paghinga ko nang makita kung ano yung pinulot niya. It's not what you think. Ang kaninang galit na mukha ay tila mas nadagdagan pa habang nakatingin sa litratong hawak niya.
Tang ina, Scythe. Mapapatay talaga kita. And why am I even explaining myself? Kami ba? Ta! Just a while ago, you were hugging Draven in front of my eyes, he said while still looking at the picture. And now, I'm seeing a picture of you kissing someone else? Napalunok ako sa lamig ng boses na kanyang pinapakawalan. Are you cheating on me? Literal na napanganga ako sa sinabi niya. Cheating on him? No. I mean, it's not called cheating. We're not even in a relationship. Kung pwede lamang siguro na sampalin ang sarili ko, ay ginawa ko na dahil tila mas nagdilim ang aura niya. So you mean to say, it's okay to kiss any guy because we are not in a relationship? Malamig na sabi niya. Oh, of course not. Mahinang sabi ko. Natalia, he coldly called me. Bakit? Kinakabahang tanong ko. Binitawan niya ang picture at naglakad palapit sa akin. You know, I can kill anyone who gets in our way. Lumakas ang kabog ng dibdib ko sa sinabi niya. Hindi ko alam kung kikiligin ba ako o matatakot sa babala niya. Ano bang pinagsasabi mo? Siya yung nakapulot sa akin sa isla at ginamot ako. That's only a part of their tradition. Mas lalo pa siyang naglakad palapit sa akin. Mas lalo pa siyang lumapit. Yumuko pa hanggang sa ilang pulgada na lang ang pagitan ng mga mukha namin. Ako lang ang may karapatan sa iyo, Reaper. Napalunok ako sa sinabi niya. He's being possessive and I kinda miss him calling me Reaper. Bago pa ako makasagot, ay naramdaman ko na ang labi niya sa labi ko. His kisses are deep and wild. Tila lahat ng galit niya ay binuhos niya sa paghalik sa akin. Ni hindi ko masabayan ang paghalik niya sa sobrang wild nito. I moaned when I felt him bite my lips. Pinipilit ko siyang itulak, ngunit hindi siya nagpapatinag. Nalasahan ko rin ang dugo mula sa labi ko, ngunit patuloy lang siya sa pagsiil ng halik sa labi ko. Spade. Bulong ko sa gitna ng mga halik niya. Tila naapektuhan naman siya sa pagtawag ko at unti-unting bumagal ang kanyang paghalik. Hinawakan ko ang batok niya at hinila pa ito papalapit sa akin. He's now kissing me passionately and gently, and I can finally respond to it without getting hurt. Ilang sandali pa ay pinutol niya ang halik at tumitig sa mata ko. Which kiss is better, Natalia? Tanong niya habang nakatitig sa mga mata ko. Is he jealous? I smiled at him and pulled him closer to me. Yours is the best, I answered. I saw him smile at me and kissed me again. Tumigil siya sa paghalik at nagulat ako nang tumabi siya sa akin sa kama. What are you doing? Gulat na tanong ko sa kanya. Just sleep. I'll watch over you. Hindi na ako nakasagot nang pumikit na siya habang nakaunan pa ang kamay sa ulo niya. Ngumiti ako at pinikit na rin ang mga mata ko hanggang sa makatulog ako.